Okay, puntahan po natin dito. Actually, natalakay na natin to sa isang video ko. Pero, ngayon lang po, nabulaga ako, lalo na po yung mga bagitong mga vlogger. Ngayon ko lang nakita, mga lalaki na TikTok, tsaka dito sa ex ko nakikita, na talagang ng banat nila. No? Hindi raw naunawaan ni Leandro Libiste yung pong MOE. Hindi raw siya nakikinig kasi kay Miriam Defensor. Alam nyo po, pag in-splice nyo itong sinabi, mukhang pinapaliwanag niya na mabuti yung MOE. Pero yun po yung ginawa nila, pinakinggan ko hanggang dito lang sa pinapaliwanag ni Miriam yung MOE. Kasi nung araw, nung Miriam Defensor Santiago, hindi pa po natin alam gaano kung ano yung MOE, di ba? Nung sila yung mga senador. Ngayon, alam na nating lahat. Pero hanggang dito po yung paliwanag nila. Pakinggan po natin, Miriam. Miriam. But some of us don't. So you rent? I rent. Okay. Tapos, sa MOE na yan, bayaran mong renta mo, Oo. ang tubig, kuryente, office equipment mo, Okay. Yeah, supplies. but to get to the point, there was a senator, Hey. I won't mention his name, Ibig but in the sabihin, past, was caught Ibig sabihin, mahaba pa yan. So, yun, hanggang dyan lang po kinatnan nila. So, yung pagpapaliwanag po ng MOE, pinapaliwanag po ni Miriam. Hindi pa po pamilyar yung mga Pilipino nung panahon na senador si Miriam Defensor. Hindi pa po tayo pamilyar MOE. Ngayon po, masyado na tayong pamilyar. Okay. So yan po yung ano niyan, yun po yung kasi matagal na po na mayapa si Miriam Ngayon, naligo lang po ako. Wag po kayo masyadong kinakabahan. Nakakita na naman kayo ng bagong ligong badong kung ano na naman nasasabi niyo. Ngayon po, nung tinanong po hindi po yan actually usapin. Ang usapin po, etong mga sumusunod. Ang gusto ngang i-point out ni Miriam Defensor, kaya po ito, ginagamit nila itong salita para sabihin nila, ano bang dinadaldal mo, Leandro? Hindi ka kasi, bagito ka pa kasi, hindi ka nag-aaral, hindi mo alam. Yan po nakita ko sa lahat ng mga bagong vlogger, na mga, hindi ko kilala, nagsulputan panay atake lang kay Leandro. Parang may mga kategorya sila Yung mga bagito, atakin si Leandro. Yung mga ganitong kategorya, ang atakin si Pisara at mga Duterte. Meron po sila Meron ding umaatake meron din pong umaatake kay Rowena Guanzon. So kanya-kanya punto ka no? Ito mga bagito kay Leandro naman umaatake, mga bagitong vlogger. Okay. Ito ang tunay na usapin. ghost employees. Yun na nga. Kasi personal their salaries, but all goes to you. Or you can put also additional expenses from OOE, but it all goes to you. No, you can just use any manner Yeah. of words there. Ngayon, ang ating punto dito ay ganito. Bawat buwan, meron kang MOE. Yeah. Every year yan. Bakit ngayon, nag-uso sa Senado ng additional MOE? 'Di ba? Ang Miriam, pwede mong nenokin yung MOE. Pinapaliwanag niya mo ano yung MOE. Tapos, sinabi niya ngayon na yung ibang mga senador, mga congressman, nenenok nila yung MOE nila. Naglalagay lang sila ng pagkakagastosan. Wala naman talaga. Hindi po pinagtatanggol ni Miriam yung MOE. No? Actually, binabanatan niya yung mga senador na magnanakaw na pwede ka makapagnakaw MOE dahil maglalagay ka lang Ghost employee pala. Maglalagay ka lang ng aktibidad. Yung sinasabi na Christmas party sa ganung barangay. Wala naman pala. Sino makakaalam yan? Wala. Kaya nininenok nila yung MOE. Yun po yung punto ni Miriam. At eto pa po, yung punto ni Miriam na saktong-sakto sa katanungan
nito ni Leandro OE, Libis. puno. Binibigay sa Pasko. Oo. Sarado ng opisina eh. Tapos ng taon. Pag Enero, ka ng 2.2 million for... Ah, Oh, for na your- MOOE That's ulit. right. So why give That's right. 1.6 plus 250,000 at the end of That's the year? I see. That's Very why good. making such a big racket about it. Okay, well, sabi ni Vice Yan yung President, punto. Kaya daw tinawag Yan yung ko- punto ni Miriam Defensor. Pareho sila ni Libiste. Dati nga, 200,000 lang. Nung panahon ni Miriam, 200,000 lang. Sabi ni Miriam, may MOE kami, nakakapagnakaw na kayo sa MOE, para saan pa tong magkakatapusan na, magbibigay na naman kayo on top ng MOE namin, magbibigay na naman kayo ng panibagong MOE. Yun po yung sinasabi ni Leandro Mendoza, Leandro Libiste, na 2 na ngayon. Dati 200,000 lang, kino-question na ni Miriam. Bakit ka magbibigay ng additional na 200,000? Panahon ni Miriam. Ngayon, additional na 2 million. Oh. Yung nagagawa, ha? Paano yung nagagawa na baliktarin yung sinasabi ni Miriam para ipambanat kay Libiste? Ganyan dito mga kalaban natin eh. Mari pong hindi nila alam yan. Kasi marami dyan bugok eh. Hindi po nila sinusuri, hindi po sila nagsusuri eh. Kung na lang binabasa kanila eh. Ayan. Ako, hindi ako naniniwala. Yung utak nila, yun yung alam nung punto ni Miriam na ninanakaw. Pareho sila ni Libiste. Nakawan yung MOE. Kasi ano bang ano natin? Ano ba yung pinanghawakan natin sa MOE? Di ba? Ano lang yan? Liquidation by certification lang. Diyan kayo nadadali. Kasi masasama ugali. Binabaliktad niyo pa yung sinasabi ni Miriam eh. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Miriam, tugma dito kay Libiste. Sa sinasabi ngayon ni Libiste. Ano ba yung sinasabi ni Libiste? Yung MOE, eto pakinggan natin si Libiste. Ako nagsasalita para kay Libiste. Maganda po yung sinasabi niya. Ayan, eto. Ngayon 2026, umaabot sa 22 million ang kabuang sweldo at MOE na isang congressman. Ibig sabihin niya rito, pinupunto po ni Libiste rito, napakarami nating binabudget para sa sarili natin. Aniya, kung idadagdag ang special bonuses sa buwan office budget ng isang kongresista, abuti ng 22 million kabuang matatanggap ng isang miyembro ng Kamara sa buong 2026. So 22 million. Magkano lang po ba yung sweldo nila? 'Di ba? Ang sweldo lang po nila nasa 300,000 lang mahigit. Dagdag pa niya, tumaas ang MOE sa Kamara mula 7.83 ay umabot na sa 18.8. Hindi lang po pala dinoble. Talagang laki-laki na, ang laki-laki na po. Bakit nyo nilakihan? Ano yung binawasan nyo? O mamaya kita natin kung ano po yung mga binawasan ng mga hinayupak na to. Nilakihan yung MOE nila, nilakihan nila yung pondo nila. Natural, may mababawasang pondo. Ganun po yan eh. Pag nagdagdag ka ng pondo sa isang bagay, babawasan mo yung pondo ng isang... Kasi po, yung sinabit na pondo, hindi ka pwedeng magdagdag mula kung saan sa labas. Wala pong ganun. Hindi ka pwedeng magdagdag. Kaya kung gusto mong dagdagan yung pondo, halimbawa yung ginawa nila, dinagdagan nila yung kanilang MOE. Kaya pala may issue rito si Libiste. Dating 7.83, dinagdagan po nila ng kulang-kulang 11 bilyon ang dinagdag nila. Ngayon, kung may dinagdag ka dyan sa MOE, may magsasuffer. Tuloy natin. Pa niya, tumaas ang MOE, yan. Hindi ko po kinukuha ang MOE o sweldo ko, pero kinu-question ko ang kakulangan ng transparency
at liquidation ng resibo. Kaya po yung nangangantyaw kay ang katwiran lang naman nila, dati na yung may ganyan, dati na yan, bakit ka ba nagtataka? Yun nga po, kung hindi ka magnanakaw, magtataka ka talaga. Natin, kahit nasabihin ninyo na matagal niyang practice, hindi po magandang practice yan. Ang pagnanakaw po, hindi po magandang practice. Ngayon lang namin yung ginagawa ninyo sa MOE. Ngayon lang po namin natutuklasan yung pong mga bonuses na hindi naman karapat-dapat. Tapos sasabihin ninyo, dati na yan eh. Kasi bagito ka. Yun na nga eh. Yung mga bagito po ang makakakita ng hindi pinapalagan. Kasi kung magnanakaw ka, matutuwa ka eh, di ba? Para saan? Alimbawa, bagito ka. Maraming bagito, hindi lang naman bagito si Libiste. Tsaka Barsaga eh. Bagito rin yung anak ni Vilma eh. Kaya prekto, di ba? Bagito rin congressman yun eh. Bakit hindi pumapalag? Si Leandro ba bagito rin? Ay si ano ba? Charis ba bagito rin? O dati na siyang congressman? Dati na yung congressman yun. Ang dami pong bagitong congressman eh. Bakit hindi sila pumapalag? Natutuwa kasi sa, may 2 million? Para so, huwag ka na magtanong. Basta may 2 million ka. Si Andrew, para saan tong 2 million? Bakit may 2 million na naman? Kino-question niya kasi mayaman siya eh. Bilyonaryo siya. O pati yung pagiging bilyonaryo ni Libiste. Pati yung pagiging bilyonaryo ni Libiste, kino-question na nila. Kasi naging bilyonaryo panahon ni yung panahon ni ni Duterte. Puta, pati pagiging bilyonaryo ng tao, sinisi nyo kay Duterte. Bawal na po ba maging bilyonaryo ngayon sa Pilipinas? Ang dami pong bilyonaryo, di ba? Bawal na ba maging bilyonaryo? Okay. Puntahan po natin yung iba pa. Oy, nagsama si Flavi tsaka si Ito lang po masasabi natin sa mga to. Si Father Flavi, ano ang pagkakapareho nila? Father Flavi, si Arnold Clavio, itong si Jim Paredes, at saka si Laila de Lima. Pare-pareho sila mahihilig. Nagbura ng comment ang putya.